Tila di mapigil ang paglaganap ng electronic cigarettes o vape, lalo na sa mga kabataan. At laganap din ang fake news na mas safe daw ito kaysa sa paninigarilyo. Pero ang totoo, marami itong dalang panganib sa kalusugan at maging sa espiritual na buhay ng mga nalululong dito. Alamin mula kay Brother Eddie Villanueva ang katotohanan sa nakaka-addict na vaping at paano nga ba makakawala sa bisyong ito. Pakinggan ang salita ng Diyos para sa bayan. Sa nakalipas na mga taon, ang vaping ay naging isang laganap na bisyo sa Pilipinas, partikular na sa kabataan. Bagamat ang vaping ay madalas na ipinapakita bilang mas ligtas na alternatibo sa paninigarilyo, ang mga panganib nito sa kalusugan at espiritual na buhay ng isang tao ay hindi dapat baliwalain. Bilang mga Pilipino at mananampalataya, mahalagang suriin natin ang vaping sa lente ng agham at pananampalataya, lalo na sa biblical na prinsipyo ng ating katawan ay templo ng Espiritu Santo. Sa pinakahuling pag-aaral ng Global Youth Tobacco Survey, isa sa 7 estudyanteng may edad 13 hanggang 15 sa Pilipinas ay gumamit ng e-cigarettes o vape sa nakalipas na 30 araw. Habang 24.6% ang sumubok nito kahit isang beses sa kanilang buhay. Bukod dito, 44% ng mga vapor ay hindi naninigarilyo. Ibig sabihin, ang vaping ay umaakit ng mga bagong smokers, kabilang ang mga kabataan na hindi kailanman sumubok ng traditional na sigarilyo. Ang industriya ng vaping sa Pilipinas ay inaasang aabot sa $345.6 million pagsapit ng 2030 na may paglago na 18.7% bawat taon mula 2024. Ang mga estatistikang ito ay nagpapakita ng nakakabahalang paglaganap ng e-cigarette o vape use, lalo na sa mga kabataan. Ang mga vape na ito ay may iba't ibang flavors at kadalasang ginagamitan ng cartoon characters o pop culture images para maging kaakit-akit sa mga kabataan. Pero ang totoo, napaka-mapanganib nila. Ang Department of Health mismo ang nagbabalang ang e-cigarettes ay nagdudulot ng malubhang panganib sa kalusugan. Kabilang ang tinatawag na e-cigarette or vaping use associated lung injury o E-valley. Sinisira ng E-valley ang baga dahil sa mga toxic substance na galing sa vape. Ang unang biktima ng E-valley sa Pilipinas ay isang 16 na taong gulang na babae sa Visayas. Napag-alamang isa siyang vape at cigarette user. Idiniklara nga kamakailan ng Philippine Medical Association at ng iba pang medical groups ng Pilipinas ay naharap ngayon sa isang vaping epidemic at ang mga kabataan ang pangunahing biktima. Dapat agad na kumilos ang gobyerno para aralin ang Republic Act 11900 na nagtatakda ng mga regulasyon sa paggamit ng vape. Mas higpitan pa dapat ang pagpapatupad nito at paigtingin ang kamalayan ng publiko ukol dito. Bilang mga Kristiyano, tinuturuan tayo ng Biblia na ang ating katawan ay hindi lamang sa atin, kundi isang sagradong templo ng Espiritu Santo. Sabi sa 1 Corinthians chapter 6, verses 19 to 20, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan, sapagkat binili na kayo sa isang halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Malinaw pa sa sikat ng araw. Ang ating katawan ay isang kaloob mula sa Diyos na dapat pangalagaan at igalang. Ang vaping na naglalaman ng nikotina at iba pang nakapipinsalang chemical ay bumawasak sa baga, sa puso, sa bibig
at sa pangkalahatang kalusugan ng mga users nito. Ang nikotina ay lubos na nakaka-addict at hinahaluan pa ito ngayon ng masasarap na flavors, kaya naman naaalipin ito ang katawan at isipan ng isang tao. Labag po ito sa biblical na prinsipyo ng kalayaan kay Kristo. Kalayaan mula sa anumang adiksyon, kalayaan mula sa sakit at karamdaman, at kalayaan mula sa gapos ng kasalanan. Ang paggamit ng vape ay hindi lamang nakasisira sa kalusugan, kundi pati na rin sa spiritual na buhay ng isang tao. Dahil ito'y nagpapakita ng kawalan ng disiplina at paggalang sa banal na kaloob ng Diyos, ang ating mga katawan na templo ng banal na Espiritu. Higit pa rito, ang isang Kristiyanong malululong sa vaping ay hindi magiging epektibong asin at liwanag sa madilim na sanlibutan. Kapag nakikita ng iba, lalo na ng mga kabataan, na ang mga Kristiyano ay gumagamit ng vape, magbibigay ito ng maling mensahe tungkol sa ating pananampalataya. Bilang mga tagasunod ni Kristo, dapat nating ipakita ang isang pamumuhay na nagbibigay kapurihan sa Diyos, hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Kaya lagi nating tandaan, ang mga panganib ng vaping ay hindi lamang physical, kundi spiritual din. Ang ating katawan ay templo ng Diyos at anumang gawaing sumisira dito'y labag sa kanyang kalooban. Bilang mga Kristiyano, may pananagutan tayong pangalagaan ng ating kalusugan at maging halimbawa sa iba. Kung ikaw ay gumagamit ng vape o lulong sa paninigarilyo, naway may suko mo sa Panginoon ang bisyong yan. Ang kinin mong sinasabi ng Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ Jesus who strengthens me. Ang Diyos ay nagbibigay ng biyaya at lakas upang malampasan ang adiksyon. Humingi ka ng tulong sa iyong pamilya, mahal sa buhay, at maging sa simbahan. Humanap ka ng isang Christian church o Christian leaders na pwede kang bantayan sa panalangin at gabayan. Magdasal, humingi ng tulong sa makapangyarihang Diyos at magpasyang mamuhay ng naayon sa kalooban niya. Sa huli, ang vaping ay hindi lamang isang bisyo, kundi isang paglabag sa prinsipyo ng pag-aalaga sa ating katawan bilang tahanan ng Diyos. Piliin natin ang kalusugan, kalayaan at kabanalan upang tayo maging tunay na asin at liwanag sa mundong ito. God bless you all and God bless the Philippines. Naway na pagpala kayo ng salita ng Diyos para sa bayan. I-follow si Brother Eddie sa X at sa Facebook. Hanapin lang ang bro_Eddie sa X at Brother Eddie C. Villanueva sa Facebook. Ang Salita ng Diyos para sa Bayan ay produksyon ng Brother Eddie Ministries and Advocacies International o BIMA International. God bless you and God bless the Philippines.